Yun mga Kalabrothers! Welcome back at masayang buhay naman sa ating lahat mga Kalabrothers. So samahan nyo ako today, mag-update tayo ng mga warriors natin na sasalpak natin sa 1,200 kilometers Dream Race of Auckland, New Zealand. Tara, game! Check, check. Cayman on the beat. Kalabrothers, magingay tayo ay sabay-sabay. Itaasin yung kamay at sa akin ibigay. Ipapakita sa inyo ang kalapating gusto nyo. Huwag na wag kang kukurap, malulupit ang mga to. Kalabrothers, magingay tayo ay sabay-sabay. Itaasin yung kamay at sa akin ibigay. Ipapakita sa inyo ang kalapating gusto nyo. Huwag na wag kang kukurap, malulupit ang mga to. Ayun mga Kalabrothers, so magandang araw sa inyo at mahanging araw dito sa amin ngayon. Alright? So pasensya na kayo kung maririnig yung hangin sa video na to mga Kalabrothers. But anyway, meron tayong good news kasi nga dumating si Lady Jam last day, kung di ako nagkakamali mga Kalabrothers. So natutuwa ako doon kasi meron tayong option na isasali si Lady Jam sa last race namin dito sa Auckland, New Zealand na 1,200 kilometers. So before that, kailangan nating i-check yung kondisyon ni Lady Jam kung pwede ba natin siyang isasali sa race na to at saka yung mga kasamahan niya mga Kalabrothers. So na-finalize ko na yung mga warriors natin na isasalpak pala sa race natin sa 1,200 kilometers. So napakita ko mamaya sa inyo. Pero meron tayong bad news mga Kalabrothers kasi nga nag-message ako sa club namin this morning kung pwede pa ba tayong sumali sa race na to. So i-double check pa daw nila kasi nga nagbigay sila ng notice last week kung ilan yung i-entry ng bawat fancier dito sa Auckland, New Zealand. Kasi hindi yan basta-basta na race mga Kalabrothers. Ina-arrange nila yung airplane para dyan sa race na yan. So kailangan i-notice mo sila ng mas maaga. Pero yung problema natin ay meron lang tayong kunti lang yung warriors pala natin na nakasurvive sa Timaru race. At saka na-check ko yung kondisyon nila, parang alanganin ako mga Kalabrothers. But anyway, wala tayong choice kasi nga naisip ko rin na baka Old Bird 2024 baka hindi tayo makasali mga Kalabrothers. So baka busy na tayo nung time na yon. So naisip ko na isalpak na lang natin yung mga warriors natin para at least masubukan natin yung galing ng mga warriors na yan kung makasurvive ba sila o hindi. So sila na bahala sa sarili nila mga Kalabrothers. Basta importante na ibigay natin yung kondisyon na maganda sa kanila. Alright? So sila na bahala doon sa race na yon mga Kalabrothers. Parang ano yan, parang sabong. Wala na tayong problema, basta kondisyon yung manok natin. So pagdating doon sa bakbakan, so siya nang bahala doon sa stage mga Kalabrothers. Ganun lang. Alright, so sige, papakita ko sa inyo isa-isa yung mga warriors natin na sasalpak natin sa 1,200 kilometers. Diyan muna kayo mga Kalabrothers, tambay muna kayo dyan. Ito na yung ibon natin mga Kalabrothers na umuwi last day. So 6 na araw bago siya umuwi sa race na 937 kilometers mga Kalabrothers. So pumayat talaga si Lady Jam. Ayan o, labas yung buto niya mga Kalabrothers. So alanganin ako sa ibon na to pero wala tayong choice kasi gusto ko talagang isalpak lahat ng mga survivor natin ng 937 kilometers. So ito yung last lap ng All Bird season na sasalihan natin. So kailangan natin silang isalpak lahat mga Kalabrothers. So bahala na sila sa buhay nila. So yung aim natin na makapagpauwi tayo ng ibon na galing sa race na yon mga Kalabrothers. Kaya nga tinawag na dream race yon kasi ang hirap talaga ng race na yon mga Kalabrothers. So ito si Lady Jam. So tuwang-tuwa ako nung time na umuwi itong ibon na to. Ayan o. Pumayat talaga siya. Hindi ganito yung katawan niya dati mga Kalabrothers. Yan. So ito yung number 1 na ibon na isasalpak natin kung sakaling ma-approve tayo sa race na yon sa 1,200 kilometers. So hinihintay ko pa yung reply ng secretary ng ERPF. So sana positive yung response ng ERPF sa atin na pwede pa tayong sumali. So ito si Lady Jam, ito yung number 1 natin. So pakita ko sa inyo yung number 2 natin mga Kalabrothers. Ito yung pangalawang ibon natin na sasalpak natin sa Dream Race of Auckland, New Zealand. Si Lady Shark mga Kalabrothers. So siya yung club champion first lap ng All Bird season sa Western Union namin mga Kalabrothers. Ito si Lady Shark. So gusto kong isalpak siya para
meron din siyang mapatunayan mga Kalab Brothers kung makakayanan niya ba yung race na to. So maganda kasi yung ganun eh. Yung salpak lang natin yung warriors natin para malalaman talaga natin kung ano yung tibay nila. Ako hindi ako nangihinayang mga Kalab Brothers na mawala yung mga warriors natin. Basta nasa kondisyon sila. At saka malayo yung race. Gusto kong susubukan yung mga warriors na to mga Kalab Brothers. At least kung mawala man sila, hindi biro yung race na yon mga Kalab Brothers. Alright, so ito si Lady Shock mga Kalab Brothers. Ba't ko siya pinangalan ng Shock? Kasi nga na-shock ako dito sa ibon na to mga Kalab Brothers. Kasi last young bird season, napakakulela talaga ang performance ng ibon na to. Pero yung old bird season, maganda na yung performance niya mga Kalab Brothers. So meron kasi mga ibon na late matured ang tawag nila. So merong mga ganong klaseng mga bloodline ng mga ibon mga Kalab Brothers na late na silang mag-perform kung totally matured na talaga yung ibon na yun. So ito si Lady Shock mga Kalab Brothers. Napakagandang hen, mukhang kak pa rin yung mukha, pero hen siya mga Kalab Brothers. Ayan, so ito yung pangalawa natin. So kukunin ko yung pangatlo mga Kalab Brothers. Alright, so ito yung pangatlo natin mga Kalab Brothers. Ayan, si Kim Bullet. So siya yung pangatlo na ibon na sasalpak natin sa dream race natin. Ayan mga Kalab Brothers. So si Kim Bullet naman ay third lap club champion ng Western Union mga Kalab Brothers. So gusto kong tapusin talaga nila yung lap ng All Bird season. Kaya isasalpak ko silang lahat mga Kalab Brothers. Kung sino yung survive sa Timaru race natin, so kailangan natin isalpak sa last lap natin mga Kalab Brothers. So bahala na sila kung mawala sila. Pero sa tingin ko mga Kalab Brothers, may mga tiwala ko sa mga ibon ko, sa mga warriors natin. Malakas din ang loob ko sa kanila mga Kalab Brothers. Kasi nga dulot ng conditioning natin, hindi tayo nagkulang sa kanila. So sila na bahala dun sa race na yun. So ito si Kim Bullet. So pangatlong ibon natin na sasalpak natin sa Dream Race of Auckland, New Zealand. So sana magtamasa tong ibon na to mga Kalab Brothers. Yan. Alright. So pakita ko sa inyo pang apat natin mga Kalab Brothers. Ayun. So ito yung pang apat natin. Nasasalpak sa race na yan mga Kalab Brothers. Si Ivana. Napakagandang ibon. Sexy na sexy yan mga Kalab Brothers. Ayan o. Ayan. So si Ivana ay anak ni Ragnar. So siya yung ibon na mabait sa loob ko mga Kalab Brothers. Napakabait na ibon na to. Lumalapit sa paa mo. Tapos pag huliin mo siya, hindi siya yung aggressive na mga lahi mga Kalab Brothers. Ayan si Ivana. So siya yung pang-apat natin ay sasalpak sa 1,200 kilometers. Yan, uwi ka ha. Alright, so ito yun. Sige, kukunin natin yung last nating ibon mga Kalab Brothers. So ito na yung last na ibon ay sasalpak natin. Genesis mga Kalab Brothers. Yan o. Ito yung hen na bangkak sa loob ko mga Kalab Brothers. At saka siya yung first na ibon natin na dumating nung Timaru race natin. Yan. Si Genesis. So bali 5 na ibon yung isasalpak natin sa dream race ng Auckland, New Zealand. Yan. Kahit yung pakpak niya, tistis na mga Kalab Brothers. Pero wala akong choice kundi isasalpak siya. So yung isang ibon lang na na-save natin ay si Exodus. Kasi mas malala yung pakpak na Exodus mga Kalab Brothers. Sigurado mahihirapan siya pag isasalpak natin siya sa race na yan. So pag malaman natin na parang delikado yung sitwasyon ng warrior natin, wag natin isasalpak. Pero itong mga ganito klase, pwede pa to mga Kalab Brothers. Kahit pumayat sila na konti, pero pwede pa yan mga Kalab Brothers. So ito yun. Ito yung pang-5. Alright. So dito na lang natin yayarin yung vlog natin mga Kalab Brothers. Hopefully ma-approve yung na message natin na email doon sa ERPF na pwede pa tayong sumali. Pero sa tingin ko pwede pa yan mga Kalab Brothers. So maghintay-hintay lang tayo. Update ko na lang kayo mga Kalab Brothers. Alright. So dito na lang natin yayarin yung vlog natin.
God bless and happy flying everyone.